Traffic update muna tayo mga karangkada. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ay yung traffic situation ngayon dyan sa may Recto Corner Legarda. Ito ay dyan sa may University Belt. Unahin muna natin yung nasa right side, yung medyo mabagal ngayon ang daloy ng trapiko. Ito yung mga galing Legarda, papunta yan ng Nagtahan o flyover, papunta ng Santa Mesa. Medyo mabagal talaga ang daloy ng trapiko sa mga oras ito kasi makitid yung kalsadang yan at uwian nga ng mga estudyante sa mga oras na ito. Samantala na sa left side naman ng yung mga screen yan naman yung mga galing Santa Mesa, papunta ng Quiapo at papunta ng Divisoria. Medyo maluwag pa naman ang daloy ng trapiko. May konting pagbagal kasi nga maraming eskwelahan sa lugar na yan. At konting ingat sa ating mga karangkada, no? Dahil medyo maulan ngayong hapon. May 6, Martes. Ilang araw na lang, eleksyon na. Sa mga walang serbisyo ng tubig, pasadahan natin ang isyu na yan mamaya. Dahil dito, diretsahan tayo at walang paligoy-ligoy. Kasama nyo kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Sa kalsada, sa komento at sa pulso ng bayan, bawat issue dadaanan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa Radyo 630, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Dalawang aksidente sa takaw disgrasyang intersection sa Cebu sa Pulsa Video. Isa pang sa Pulsa Video, restaurant sa Makati City, pinasok ng mga armadong kawatan. Mga customer tinangayan ng wallet pero ang ibang gamit isinoli rin. Mahigit 20 bahay sa Las Piñas na abo. Palasyo, bumwelta sa akusasyon ni VP Sara Duterte na pamumulitika lang ang isinampang reklamo laban sa kapatid niyang si Congressman Paulo Duterte. At iconic women ng Philippine showbiz na sina Catherine Bernardo at Nadine Lustre, power cover ng isang beauty magazine. Dalawang aksidente ang nasa Pulsa Video sa parehong intersection sa Cebu City. Ang lugar, takaw disgrasya raw talaga. Yan ang report ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Malayo pa lang ay bukas na ang sirena ng fire truck na ito na re-responde sa sunog sa barangay San Nicolas, Cebu City. Pero tila di ito narinig ng motorsiklo sa intersection at nagtuloy-tuloy hanggang sa masapol ng fire truck. Tumilapon ang dalawang sakay nito habang pumailalim ang kanilang motor. Agad dinala ang rider at backride sa ospital. Maswerte namang nakapreno ang isa pang motor kaya pasalang ang inaabot ng rider nito. Kinabukasan, may panibagong aksidente na naman sa lugar. Makikitang lumiko ang motorsiklong ito mula sa C. Padilla Street. Pero ilang segundo pa lang mula nang makaliko, humandusay ang magkaangkas na sakay ng motorsiklo. Agad naman silang sinugod sa ospital. Ayon sa barangay officials, accident-prone area daw talaga ang lugar dahil blind spot ito. Nag-request na rin daw ang barangay na gawin nilang one-way o di kaya lagyan ng traffic light ang lugar. Patuloy naman ang investigasyon sa dalawang aksidente. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Mahigit 100 pamilya ang nawalan ng tirahan sa sunog sa Tagum City, Davao del Norte. Nasunog din ang ilang bahay sa General Santos City. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tocmo. Higit 100 pamilya ang apektado matapos masunog ang maraming bahay sa Barangay Labangal sa General Santos City kagabi. Sumisilong ngayon sa gym ng barangay ang mga apektadong pamilya habang patuloy na inaalam ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog. Sa Davao del Norte, nilamon ng malaking apoy ang maraming bahay sa Puroctadena, Barangay Mankilang, Tagum City, Lunes ng umaga. Tanaw ang makapal na usok mula sa nasusunog na mga bahay malapit sa bus terminal ng lungsod. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang marami sa mga bahay. Mura ka nang nahulog nga. Kung mo sir, half amagan sir, half concrete sir. Dali na sa kaunon o kalat. Abot na mo sir, wala sir, dako na kayo sir. Nagtulungan naman ang mga bombero at mga residente para maapula ang apoy. Ayon sa Tagum City Fire Station, nagsimula ang sunog ng paglaruan ng dalawang bata ang lighter at may sinindihan. Doon ni sa kabata sir, nagdula o ka ng lighter sir. Sindihan nila o lighter tong popsicle. Sir, ilag ilabay sa gawa sir. Pag kilalang kakuan sir,
mutong nakakuha na sila nga naisunog, nanagan sila paggawa, sir. Sa tala ng Bureau of Fire Protection, aabot sa 103 pamilya ang nawala ng tirahan dahil sa sunog. Pansamantala silang sumisilong ngayon sa Mankilam Gym. Nanawagan naman ang mga nasunugan ng dagdag na tulong gaya ng damit, gamit pang tulog, tubig, pagkain at hygiene kits. Hernel Tokmo, umarangkada sa pagbabalita. Nilamon ng apoy ang mahigit 20 bahay sa Barangay Manuyo, Las Piñas City. Pasado alas 4 ng madaling araw kanina nang sumiklab ang sunog. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog bago ito nakontrol mag-aalas 6 ng umaga. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at halaga ng pinsalang dulot nito. Pinasok ng 2 armadong lalaki ang isang restaurant sa Makati City at hinold up ang mga customer. Ang insidente sa pulsa video. Narito ang report. Sa kuha ng CCTV, kitang naka-helmet pa at uniforme ng motorcycle taxi ang mga suspect. Kinapkapan at kinuha nila ang mga cellphone at iba pang gamit ng mga customer. Ang isa sa mga suspect, pasimpleng ibinulsa ang wallet ng isang Japanese customer. Ilang saglit pa, ibinalik ng mga kawatan ang mga gamit ng mga customer maliban sa wallet na may lamang 25,000 pesos. Matapos yan ay sumibat na ang mga suspect. Tingin ng Makati Police, hindi pang-hold up ang pakay ng mga suspect. Maaari daw na may target na tao ang dalawa pero hindi nila nakita sa restaurant. May persons of interest na ang Makati Police. Ay, hindi nila pinilit kunin yung mga Bagong kontrobersya ang kinasasangkutan ni Davao 1st District Representative Paulo Duterte. Lumantad na ang negosyante at ang kwento niya, sinaktan siya ng kongresista. Pero hindi lang kwento ito, may lumabas ng CCTV at viral. Narito ang report ni Ryan Paraboles. Ito ang viral video na ngayon ay pinag-uusapan sa social media. Makikitang may tensyon sa bar kasunod ng umano'y mainitang usapan sa bayaran ng mga babae. Sabi ng complainant, pinatigil daw ni Congressman Duterte ang CCTV bago magsimula ang pananakit. Pero may bahagi raw na naitala at yun ang kumalat ngayon. Hindi siya lumapit sa pulisya sa Davao dahil sa takot. Diretso siyang nagsampa ng kaso sa DOJ. Ayon sa kanya, dati siyang pro-Duterte pero ngayon hustisya lang ang habol niya. Sa ngayon, kinumpirma ng DOJ na may kasong grave threats at physical injuries na inihain laban kay Congressman Duterte. Tugon ng kampo ng kongresista, hinihintay pa nila ang authentication ng CCTV video. Ryan Paraboles, umaarangkada sa pagbabalita. Bumuwelta ang palasyo sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na pamumulitika ang dahilan ng isinampang reklamong physical injuries at grave threats laban sa kapatid niyang si Davao 1st District Representative Paulo Duterte. May report si Kat Kahukom. Kung ito ay patungkol sa inyong kapatid, sinabi niya po sa interview. Ito ang sagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos sabihin ni Vice President Sara Duterte na political attack ng Marcos administration ang lumutang na reklamo laban sa kapatid niyang si Congressman Paulo Duterte. The Vice President should have at least leveled up in her discussions, in her responses in certain issues. But it seems that she never heard anything in regard to that. Or she just refuses to listen. Hindi siya nag-level up. Mas parang bumaba pa. Inuulit niya muli ang kanyang mga excuses na pamumulitika. Kamakailan lang ay isang negosyante ang naghain ng reklamong physical injuries at grave threats o paglabag sa Article 265 at Article 282 ng Revised Penal Code laban kay Congressman Duterte sa Department of Justice. Kasabay nito ang paglabas ng video ng pananakit sa negosyante sa loob ng isang bar. Now, kung inamin naman po ni Congressman Pulong Duterte, ayon sa kanyang pag-interview, hindi niya tinanggi ang video. Papaano ipapahid ng Vice Presidente ang ginawang ito ng kanyang kapatid sa Pangulo at sa administrasyon?
Ayon kay Castro, mas mabuting sagutin na lamang ni Congressman Duterte ang akusasyon laban sa kanya. Nabanggit dito na ang pag-hire, pagkuha ng ibang mga kababaihan for their own satisfaction, ang sandaling kaligayahan, bakit ito ibibintang sa Pangulo? Hindi ba dapat sagutin na lamang nila kung ano ang complaint? Definitely, Congressman Pulong Duterte is a public servant. He should know his obligations. He should know the laws. He should know what good traits of a leader should be. Or what good traits that a leader should describe himself. Nauna nang sinabi ni Congressman Duterte na hinihintay pa nila ang authentication ng video. Hindi rin umano nila masasagot ang reklamo hanggat hindi pa nila natatanggap ang formal na kopya nito. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Pamumulitika o pag-iwas sa pananagutan? Yan ang tanong ng bayan matapos sabihing politically motivated lang daw ang reklamo laban kay Congressman Pulong Duterte ayon mismo kay VP Sara. Kasama natin ngayon ang political analyst and columnist na si Richard Haydarian para himayin kung saan patungo ang isyong ito. Legal ba o political chess match na lang ito? Magandang hapon, Sir Richard. Napanood niyo ba ang video? Your thoughts? Well, una-una mukhang February pa yata nangyari yan if hindi ako nagkakamali, no? So, I think yung mga supporters ng Duterte camp, the reason nagre-resonate siguro, at least sa kanila or dun sa mga ibang kababayan natin, itong argumento na lahat ito ay pamumulitika is dahil malapit na tayo sa final stretch ng election season. So, kung nangyari ito nung February, bakit hindi na ito nilabas nung March or hindi ito nilabas nung April, bakit hintayin pa sa May pa? Pero sa totoo lang, to be honest, no, looking from the outside, tinitignan lang natin yung mga iba't ibang versions ng mga, some would say spin, some would say explanation, some would say context. No? Meron nga tayo isang version, isa sa mga influencers na malapit sa camp ng mga Duterte sa nagsabi, actually lang nangyari dyan is the congressman was actually defending yung mga kababaihan dun sa mga abusive and exploitative elements. But nevertheless, that doesn't excuse what seems to be quite aggressive moves, if not grave threat, no? So for me, yes, of course, legally speaking, naintindihan natin pag sinasabi ng iba, pagdating sa Davao, alam natin sinong in charge, alam natin yung climate of fear, so understandably, siguro diniretso na ito sa DOJ, but in terms of timing, bakit ito lumabas? Nevertheless, sasabihin ng ibang tao, actually, tamang panahon na ilabas ito ngayon, na malapit ng election para alam ng tao sino ang mga kandidatong binoboto nila at ano yung mga katangian ng mga tao ito. So, yun ang titignan natin. Let's not also forget, we're talking about a public official here. So, will there be an ombudsman case? Will this go beyond just a criminal case on an individual basis? Tingnan natin where this is gonna go. But, of course, yung konteksto din nito is the Dutertes as a whole, yung buong family nila, ay sinampahan sila ng kaso ng right and left. Whether ito yung NBI case ni Sara Duterte dun sa kanyang alleged threat sa first family, whether ito yung case ni Pulong ngayon, not to mention former president now at The Hague. So, pagdating sa mga Dutertes, basically, ang positioning nila dito ay lahat ng pamumulitika because yun yung rallying cry nila. Instead na patulan bawat cases and explain themselves, they take the offensive. Again, I cannot blame them because itong strategy nila ay nag-work eh. Some would even say gaslighting strategy yan, di ba? Bago mo ako husgahan, ikaw, di ba? Or whataboutism, di ba? Or ikaw pang sisihin, or sila pang biktima. For me, from a political standpoint, ito yung strategy na nag-work for the Dutertes for quite some time. Unless the administration or ating gobyerno really approach this from a purely legal and rule of law point of view. But because nasa gitna tayo ng elections, it's really, hindi mo ma-separate yung politika sa legal realities here. Sir, anong reaction niyo dun sa sagot ni Pulong na sinasabi niya lang is bahala na daw yung mga voters ng Davao? Kasi kung di ako nagkakamali, hindi naman niya inamin na siya yan, pero sinabi niya matagal na yan. So basically, aware siya dun sa incident. Anong reaction niyo po dun sa ganung sagot na parang iniiwanan niya sa voters yung pagdesisyon po?
Well, that's an interesting one. So basically, ang sinasabi niya, hindi rin pala niya issue ng yung timing na to, di ba? Kasi yun lang pwede, pag sinasabi mo pinapolitika ito, ang pwede mo lang angle dyan, sabihin mo, bakit ni-release ngayon na malapit ng election day, di ba? So yun, pwede mo sabihin at least at the level of argument, pwede mo pa sabihin yan na, oo, yung timing na to ay medyo politically motivated, di ba? But if the congressman, the good congressman is even fine with that and saying iwanan na lang natin sa mga voters, then that means even that argument shouldn't make sense, di ba? Not to mention, sabi nga natin is, I'm all for, making sure na hindi pinopolitika ang mga bagay-bagay, pero yes, let's not also forget the facts of the matter and facts of the case here, no? Having said that, again, sabi ko nga, ito talagang style ng mga Duterte ever since. Either they gaslight you, they push the burden of proof to the other side, they go on the offensive. But most importantly, dito natin nakikita talagang ideolohiya ng Duterte dynasty. Ito yung tinatawag na Dutertismo, di ba? Which is tyranny of the majority. Kung itong gusto ng voters, then so be it. So yung issue ng rule of law, ano yung batas, anong mga expectations sa isang elected officials, mukhang secondary. So for me, yun yung implication ng sinasabi na bahala na lang mga voters dito, when in fact, this should be a matter of law and order, or should be a matter of rule of law, to be more specific. At sabi nyo nga po kanina, whether this is politically motivated or not, it does not automatically mean na wala ng bisa o kredibilidad ang reklamong ito. I mean, February is, well, this year at least, ano? And balita nga natin ay nagsampa naman talaga ng reklamo itong sinasabing biktima niya na hinedbat rin niya, no? Doon sa video parang hini-headbutt no? Kung titignan Kita natin. mabuti. At meron pa yung kutsilyo na muntik siyang parang Yung kunyari sabi niya, hawak na sasaksakin kutsilyo. or something like that, ano? Well, I mean, again, as I said, kahit anong sabihin mo in terms of timing or pinopolitika yan, yung substance or facts of the case yung issue dito eh. Na-deny ba yan? Kasi nung una nakita ko nga yung iba sinasabi hindi ito yung ibang tao to or dinideny pa yung authenticity of video na yan. So if in terms of explanations, parang ang dami natin permutations. Yung isa is, hindi siya yon, yung iba is, pinopolitika lang yan, yung isa is, well, bahala ng mga voters. So at the end of the day, parang hindi sinasagot yung fundamental question, which is, tama ba para sa isang public official to engage in such behavior? Na some would say is completely illegal, di ba? At hindi reflective. But again, wag natin kalimutan sa mga Dutertes, ito ay kasama sa kanilang branding. Aminin natin, marami sa atin na we got to know about the Dutertes nung si Vice President Sara Duterte when she was she mayor or vice mayor back then, di ba? Yung she engaged in physical, some sheriff. physical violence against sa isang was sheriff or fiscal, di ba? Yung dun sa issue ng yung sa demolition nung isang informal sector diyan, informal community diyan. Dyan sa Davao. So this has been always part of their branding. Pero ang malaking tanong ngayon is, magre-resonate pa rin ba yan at the national level? Would it, for instance, help their case sa darating na election? Like, to be specific, dito kay Polong, for instance, kay Paulo Duterte, Congressman Paulo Duterte, if there's one race in Davao na masasabi natin na quite competitive, ito yung Migs Nograles and Paulo Duterte, if I'm not mistaken, because I think pagdating sa vice mayoral, which is effectively the mayoral race dahil we're not expecting President Duterte to be back anytime soon, and the mayoral race, which is really between President Duterte and Carly Nograles, it's hard to see how the Dutertes could lose those races. At kitang-kita natin yung rallying effect, yung sympathy vote and consolidation of the Duterte-based support. But dito sa congressional race, considering na Nograles is used to be in a position of influence for that specific district in the past, and that medyo mas competitive yung race na yan, baka nga magkaroon din itong epekto sa electoral dynamics dyan sa Davao. Again, of course, you would expect the Dutertes to have almost a clean sweep in light of everything that has been happening. Duterte taken to The Hague, rallying effect in Mindanao behind the Duterte family, among others. But then again, surprisingly, who knows? Maybe in the last few days, etong time, well, let's say maybe dito epektibo yung timing na tong news na yan, it might make the race a little bit more competitive than people would have assumed otherwise. So it's interesting to watch also what's going to happen in the Davao congressional race, particularly between the Nograleses and Dutertes. Last question, Prof. Given na kaliwat kanan ng isyong hinaharap ngayon ni VP Sara, may confidential funds, yung kanyang pagiging silent on China, at ngayon po ang kaso ng kanyang kapatid na si Pulong, no? How do you assess po her political footing going into the midterms?
To be honest, I mean, maraming beses akala natin, eto na, tapos ng laban, di ba? Whether this was in 2015 and 2016 when former President Duterte as a candidate back then, may mga sinabi siya na akala natin beyond the pale. And the next thing yun, naging presidente siya. Last year, after all of those, let's just say, colorful language by the Vice President against the President, akala natin tapos ng laban. Nung dinala si Digong sa Hague, akala natin tapos ng laban. And yet, here we are. At least 2 Duterte-aligned candidates are expected to be in top 5, if not one of them. Senator Christopher Bongo is number 1 in all of the pre-election surveys. Even if he doesn't end up number 1, he could be number 2 or 3. That's quite a huge, good performance by an opposition candidate aligned to the former president. Sara Duterte, sa lahat ng mga pre-2028 election survey nakikita ko, still in the lead siya together with Senator Raffy Tulfo. So honestly, I think it's hazardous to underestimate yung appeal ng mga Dutertes because in many ways, they seem to be the only alternative in town unless magsi-step up din yung iba. So in short, what I'm saying here is this. Pwede mo sabihin na nagsa-snowball effect. Ito yung tawag ko dyan, yung maraming kaso, baka ma-impeachment, ganito, ganyan. But at the same time, it's also easy to see how that snowball effect will not happen or maging snowflake effect kung saan if maraming mga kandidato mananalo sa darating na Senado ay either traditional politician na centrist or even aligned to the former president, it's very possible that the impeachment trial will not happen at all. And then that will be the beginning of unraveling of etong lahat ng mga atake sa mga Duterte family because soon politicians will look at 2028 and if Sara Duterte is still seen as the number 1 candidate to be the next president, hindi ako magtataka na yung mga politiko natin at mga traditional politician natin, including sa Senado, ay slowly and slowly they're gonna recalibrate, not to mention yung mga ibang tao na not as prominent but also in positions of influence. So honestly, I would say yes, under siege ang mga Dutertes, existential crisis ang hinaharap nila. But again, I won't be surprised if not only would they survive this, baka nga, they will even thrive if they survive this. We saw that with Donald Trump, right? Natawag dyan, populist comeback. So again, everything is 50-50 to be honest at the point in time. Okay, sir. Maraming salamat po sa inyong insights. And Parang pala tayo ng damit Oo nga, sir. Parehas tayo, sir. Buti pala hindi ko sinuot yung kulay green pa rin, sir. Anyway, sir, maraming salamat po sa inyong insights and very exciting times ahead, definitely, Professor Heydarian. Magandang gabi, sir, and mabuhay po kayo. Salamat po. God bless. Posibleng maharap sa treason ang isang pribadong PR firm na umano'y konektado sa Chinese Embassy. Ito'y matapos isiwalat sa Senado ang umano'y pagkakasangkot nito sa operasyon ng paninira sa gobyerno gamit ang troll army, social media at milyong pisong pondo. May report si Angela Babad. Virtual attendance of Senator. Pinangunahan ni Senator Francis Tolentino ang investigasyon sa umano'y malalim na ugnayan ng Infinitus Marketing Solutions Incorporated sa Chinese Embassy. Base sa mga dokumento, nakatanggap ang kumpanya ng halos 930,000 pesos mula sa embahada na sinasabing bayad sa mga PR services. Hindi lang simpleng serbisyo. Ayon kay Tolentino, kabilang daw sa mga tinanggap na gawain ng kumpanya ay ang pagpapakalat ng pro-China disinformation sa social media, pag-atake sa mga opisyal ng gobyerno at positibong propaganda ukol sa Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. I categorically deny the allegation that Infinitas has engaged in any unlawful activity, including the spread of disinformation to influence this coming election. The supposed contract shown is not known to us, was never authorized by us. Pero ibinulgar ni Tolentino na ang kumpanyang ito ay regular na nag-uulat sa Chinese Embassy at may kasamang mga dokumentong naka-Chinese na tila naglalaman ng instructions. Isa raw itong anyo ng espionage at maaaring mauwi sa kasong treason. Dagdag pa niya, ang mga Filipino incorporators ng kumpanya ay maaaring kasuhan bilang accessories or accomplices dahil ang epekto ng ginagawa ng kumpanya ay panlilinlang sa taong bayan para isulong ang interes ng banyagang pamahalaan. Habang wala pang pinal na desisyon, nananawagan si Senator Tolentino ng mas mahigpit na batas kontra espionage at digital interference, lalo na't nalalapit na ang halalan. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Mas lumalalim pa ang kaso ng pagdukot sa negosyanteng si Anson Ke. 2 junket operators ang itinuturong daanan ng ransom money mula cash hanggang crypto. Narito ang ulat ni Ryan Paraboles.
Sa joint press briefing ng Philippine National Police at Anti-Money Laundering Council, kinumpirma ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo na kabilang sa ransom money trail ang dalawang kilalang junket operators, Nine Dynasty Group at White Horse Club. Ayon sa investigasyon, ginamit ang mga ito para hugasan ng ransom money, ipinasok sa junket firms, inilipat sa e-wallets at kalaunan ginawa ng cryptocurrency. Ang Nine Dynasty Group, pinamumunuan umano ng Chinese national na si Mark Ong na matagal nang nasa Pilipinas pero gumagamit ng iba't ibang alias at front companies para takpan ang kanyang operasyon. Hindi raw ito ordinaryong junket, sangkot daw ito sa money laundering para sa ransom, droga at iba pang illegal na kita. Wala pang inilalabas na pagkakakilanlan ang PNP sa nasa likod ng White Horse Club. Plano na ng PNP na irekomenda ang pagbawi ng kanilang authority to operate at junket agreements sa mga kasino. Pati na rin ang pag-freeze ng assets, physical man o digital. Ryan Paraboles, umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, palasyo iginiit na obligasyon ng gobyerno sa taong bayan ang imbestigasyon sa sablay na serbisyo ng Prime Water. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Muling iginiit ng Malacanang na tungkulin ng gobyerno na tugunan ang mga reklamo ng publiko. Kabilang na ang mga hinaing laban sa Prime Water Infrastructure Corp. Sinimulan na ng Local Water Utilities Administration o LUA ang imbestigasyon sa iba't ibang lalawigan gaya ng Bulacan, Cavite, Laguna, Bohol at Pangasinan. Kasunod ito ng mga sumbong tungkol sa putol-putol na supply at mataas na singil sa tubig. Nag-iimbestiga na po at titingnan po natin kung kailan po ito matatapos, pero dapat po agaran po ito. Hindi po pinagtatagal ang anumang maaaring danasing kahirapan ng taong bayan. So makakaasa po kayo na mabilisang pag-action po dito ng Pangulo. Tubig ay buhay, pero kung putol-putol at mahal pa, buhay pa ba talaga yan o pahirap? Marami na raw ang reklamo laban sa Prime Water, kaya ang tanong namin ngayon, ano ang karanasan mo sa serbisyo nila? Sabihin nyo na, parinig nga ng inyong masasabi. Medyo critical talaga. At ang hirap talaga. Mga 2 oras lang hanggang sa hapon na naman sila nagbibigay. Hindi naman po kumpleto kung ilang oras lang talaga. Palpak po talaga kasi ilang buwan na po talaga kaming walang tubig. Nag-iigib na lang po kami. Pahirapan po talaga. Walang tubig araw-araw. Minsan magkakaroon, madaling araw, tapos ilang oras lang. Minsan 30 minutes lang yung tubig dito sa lugar namin ngayon. Minsan isang buong araw wala. Madaling araw lang meron kaya nakakapuyat. Sobrang hirap talaga. Kailangan magpuyat talaga ng mga tao para maghintay lang sa tubig. Hindi mo alam nga kung kailan darating. Minsan napupuyat kami dito sa antay, naabot na madaling araw eh. Kaya ang hirap nga pag may trabaho ka ng maaga eh, mapupuyat ka. Mainit na usapin nga ang problema sa serbisyo ng Prime Water. Panahon na raw para tanungin, serbisyo ba talaga o negosyo? Inisinusulong ngayon ni Gabriela Representative Arlene Brosas ang panukalang anti-privatization bill. Layo nito, pigilan ang pagkomersyo ng basic services gaya ng tubig at kuryente. Ngayon, makakausap natin sa linya ng telepono si Congresswoman Arlene Brosas. Magandang gabi po, Congresswoman. Yes, via Zoom pala. Welcome po sa Arangkada Balita, Jack Batallones po at Nina Corpus. Yes, magandang gabi po sa inyong lahat, Jack and Nina. Yes. Congress, pwede natin explain pa natin na mabuti itong anti-privatization bill po. Ano yung pinakapunto po nito? Yes, oo. Actually, simple lang naman yung point ng anti-privatization bill. Ipinagbabawal nito yung pagsasapribado ng mga pampublikong sistema ng tubig katulad ng local water districts natin, no? Tapos parang hindi siya dapat inegosyo. Yun yung gusto nating punto.
dapat manatili ito sa kontrol ng mga taong bayan, no? Hindi ng mga corporation na ang habol talaga ay profit or profit-oriented talaga. So, pag sa publiko, parang ganon. Public services kasi siya eh. So, sabi nga natin, kung ang tubig ay karapatan, dapat ang tubig ay para sa buhay din. So, water is life and water is a right. So, kailangan po talagang maibigay ito sa atin at hindi ito dapat pina-privatize. So, yun lang naman yung point no nung ating bill, nung ating gusto. Kasi ang sinulong po natin, bukod sa House Bill, of course, we also have the House Resolution 2279. Ito naman ay laban sa prime water, no? Gusto nating i-investigate ang prime water. Okay. The very first, Ma'am, sige. so sa dami po ng reklamo ngayon sa prime water, sa tingin niyo po ba dapat itong tanggalan na raw ng prangkisa? In fact, sa totoo lang, ang problem talaga ng prime water, naka JVA kasi siya Dina. So, joint venture agreement siya. So, ibig sabihin nakakapasok sila sa pamamagitan ng ang ginagawa nila ay nakikipag joint venture sila sa kung ano ang local water district doon. So, pinapayagan ito ng LGU natin. So, yung LGU natin, hindi siya makalabas-labas doon sa kontrata. Okay. So kapag hindi sinabi, well, basically, ang GOCC natin or OGCC natin na may hawak ng mga local water district natin, pag hindi niya sinabi na, tanggalin na natin yung joint venture agreement, anuhin na natin, i-cut na natin dahil sa mga ganitong mga issues, hindi mangyayari yon. So ibig sabihin, merong dapat may mandate yung OGCC na tanggalin, i-discontinue yung lahat ng mga yan. Pero ang nangyayari sa atin, yung luwa, para silang observer lang. Kasi nung binago yung batas kaugnay dito, kasama yon sa mga nabago na parang ang tingin na lang ay ang purpose na lang ng luwa ay to observe at hindi talaga makialam. Supposedly siya yung magbibigay ng affordable, 'di ba? Na serbisyo, efficient na serbisyo, lahat po 'yan ng mga kailangan. Congressman, ito yung tong anti-privatization bill once na magawang batas na talaga to. Paano nito mapapabuti yung serbisyo? Kasi on the other hand, sinasabi na yung privatization minsan nagre-result daw sa mas mababa. Pero paano siya talaga maka-improve ng basic services ng ordinaryong Pilipino po? Alam niyo po, Jack, ang posisyon namin dyan, dahil water is a right and water is life, dapat binibigay siyang serbisyo talaga ng pamahalaan o ng gobyerno natin. Hindi dapat parang ganun nga, hindi kami nag-agree dun sa point na ipa-privatize mo talaga siya. Definitely, yung hanap at hanap ng kikitain yung mga kumpanya kapag ganun. So ang nagsasuffer talaga yung karapatan ng mamamayan sa serbisyo publiko. Kaya hindi tayo nag-agree na dapat i-privatize siya or magkaroon ng mga joint venture agreements kung saan nakakapasok yung mga PPP, tinatawag natin private-public partnership, na hindi naman nagiging paborable para sa mga mamamayan. In most cases, ganyan po. So yung batas na sinusulong natin para ma-ensure, ibalik yan sa gobyerno. Kasi yung gobyerno, talaga, siya ang may mandato na gumawa nun para sa mga tao, di ba? Maibigay ng libre, may kalidad, episyente, yung serbisyo publiko na kailangan ng mga tao. Hindi ipinapasa sa iba. Tapos yung iba, hindi naman pala episyente. After all ng pagbabayad mo, after all ng kailangan mong gawin, pahihirapan ka ngayon doon sa patubig. So yun yung problema, Hindi naging maayos yung private run na companies. Kung sinasabi niyo po na merong mga private run companies na naging maayos naman, o sige, sabihin natin given yun, pero talagang ang merong mandato para bigyan ng maayos na serbisyo publiko
ang ating mga mamamayan ay ang gobyerno mismo. So ang tanong nga po ng ilan, kaya ba ng gobyerno? Ano po ang tugon ninyo sa mga nagsasabing kailangan pa rin ang private sector para mapabilis ang mga serbisyo? Kasi parang na-observe lang rin po ng iba, sinasabi yan kapag nagkakagulo na, no? Tapos mamaya ibabalik sa gobyerno. Pag binalik sa gobyerno, hindi na naman okay. Ngayon magiging magkakaroon naman ng partnership. And then pag hindi na naman okay, ibabalik na naman sa gobyerno. Parang gano'n lang yung nangyayari po eh. Yes, but basically ang basic talaga niya ay mula sa gobyerno dapat yun talaga yung serbisyo ng tubig na dapat kinakargo ng gobyerno. Hindi ipinapasa-pasa ng gano'n lumalabas hindi totoong hindi kaya ng gobyerno, Nina. Kasi sa totoo lang marami naman tayong pwedeng pondohan, ayusin, iayos ng mga facilities ng ating patubig na hindi kailangan na iasa natin sa private. So, ang tingin po natin dyan, kailangan gawin ng gobyerno yung obligasyon niya sa mga tao. Hindi dapat sugal yung serbisyo. Parang dapat garantisado siya sa mga tao. So, yung ganon, pampublikong water systems ang kailangan natin. At dapat yun ang ayusin ng gobyerno. Yun ang pondohan ng gobyerno. Yun ang asikasuhin ng gobyerno ngayon. So yun yung ating yun yung ating stand dyan. Hindi yung ipasa siya sa private, then yung private magkakamal siya ng tubo. Sabihin natin, 1-2 years, maganda yung serbisyo, pero after nun, 'di ba? Lalabas, hindi pala. Tapos yun na nga, ang sasabihin natin, magpapasa-pasa. When in fact, obligasyon siya ng ating gobyerno. Okay, Gawing garantisado ang water. Okay, last na lang po, Congressman. May mensahe ba kayo sa gitna ng mga maraming reklamo para sa kampo ng Prime Water at para sa mga kababayan nating nahihirapan sa pagkuha ng mga basic service tulad nga ng tubig po? Yes, oo. Ang mensahe natin sa ating mga sa Prime Water, huwag niyo pong gawing kalakal yung tubig. Lalo na kung ito ay serbisyo sa tao, kasi ang nakasalalay dito, buhay at karapatan ng ating mga mamayan. Kami sa Gabriela Party List, hindi po kami titigil na investigahan, maglabas ng mga panukala, ipaglaban ito sa lansangan dahil yun po yung hiling sa amin ng mga mamamayan. Hindi lang po sa SJDM, kundi sa iba pang mga lugar, Lucena City. Nanggaling po umikot ako ng nakaraan, nagkampanya ako, kaya nakita ko po at isinusumbong talaga ng ating mga mamamayan ang pagkawala, marumi, o di kaya in the wee hours of the morning sila nagkakaroon ng tubig. So napakahirap para sa kanila. Kaya yung pampublikong sistema po ng tubig ayusin dapat. Kaya gawing abot kaya at makatao yung serbisyo para dito. Yun po yung sasabihin namin, Okay. Lalong-lalo na sa Prime Water. In fact, ang gusto namin, tanggalin talaga ang Prime Water, ang JVA, ang Joint Venture Agreement, at hindi i-privatize ang ating water system. Okay, naku, maraming salamat po sa oras ang binigay niyo para sa Arangkada Balita, Congressman Arlene Brosas. Mabuhay po kayo at magandang gabi po. Thank you, Jack. Thank you, Nina. Maraming salamat. Samantala, iniimbestigahan na ng COMELEC ang pakulo ng isang kandidato sa Urdaneta, Pangasinan. Tila pinagkatuwaan sa meeting de avance ang isang matandang babae na hinamong humalik sa kandidato kapalit ng pera. May report si Cherubim Ganaden. Madlang people of Sa meeting de avance na tumatakbong vice-alkalde sa Urdaneta, Pangasinan, isang babae ang humiling ng 3 kiss sa kandidato. Pinagbigyan ng matandang babae na humalik sa magkabilang pisngi. Para sa huling kiss, pinapili ng kandidato ang matanda kung sa noo, ilong o baba. Pinili na matanda ang baba pero hinamon siya ng kandidato na halikan siya sa labi. Dito na nagkantsawan ng iba pang mga kandidato 1,000 mat kano ni Congressman at nagsabing magbibigay ng pera sa matanda kapalit ng kiss. Umabot pa ito sa 6,000 piso. Sumayaw ang dalawa hanggang sa kinis ng kandidato ang matanda. Ang pakulong ito ng grupo hindi ikinatuwa ng grupong Gabriela.
Ayon sa kanilang Secretary General na si Clarice Palse, nakakagalit ang tila pag-auction ng mga kandidato sa dignidad ng matandang babae para lang pagkatuwaan. Dagdag pa ng grupo, hindi ito pagtulong kundi pananamantala sa mga kababaihan. Paglabag din daw ito sa Section 3 ng Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines na inilabas ng COMELEC. Nakarating na raw sa komisyon ang nangyari at iniimbestigahan na ito. Cherubim Ganaden, umaarangkada sa pagbabalita. Sa parating na May 12 midterm elections, lumilinaw na ang mga nangungunang pangalan sa laban para sa pagkasenador. Batay sa pinakahuling survey ng WR numero, mga kandidatong kaalyado ng administrasyon ang nasa tuktok ng listahan. Narito ang ulat ni Angela Babad. Batay sa WR numero National Survey na isinagawa mula April 23 hanggang April 30, 2025, nangunguna si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo sa senatorial race, taglayang 48.7% voter preference. Sinundan ito ni Senador Bongo na may 45.3% at ni Senador Tito Soto na may 37%. Pumasok din sa top 12 sina Bato de la Rosa, Pia Cayetano, Ben Tulfo, Lito Lapid, Ping Lacson, Abby Binay, Camille Villar, Bong Revilla at Bam Aquino. Ayon sa WR numero, makikita sa resulta ang malakas na suporta ng publiko sa mga kandidatong may kaugnayan sa kasalukuyang administrasyon. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. May mga kandidatong may negosyo, may koneksyon at may sariling agenda raw na gusto lang protektahan. Todo sa pangakong serbisyo. Pero ang tanong ng marami, totoo ba ang serbisyo o para lang sa kanilang negosyo? Ngayong eleksyon, gusto naming marinig ang boses mo kasi ikaw ang botante. Mayroon yan yung gusto nila kapangyarihan para kaya tumakbo para makalikom pa ng pera para makapangurakot pa. Meron naman pong kandidato tumatakbo para sa sariling interes. Hindi naman sila tatakbo kung wala silang kapalit. Yung iba tatakbo lang para umano sa pwesto. Kung nakaupo na sila, gusto na nilang mangurakot. Hindi naman lahat pero meron mong natitira pa naman. Kasi iba naman kasi dyan, yung walang-wala talagang papayaman lang. Tumatakbo sila dahil sa ilang sariling kapakanan lang. Hindi nila kami iniisip nung mga mahirap. Meron, marami dyan. Halimbawa, yung mga artista, medyo palaos na, kailangan ng income, tatakbo yan. Todo sa pangakong serbisyo pero para kanino nga ba talaga? Habang umiinit ang kampanya, maraming tanong ang lumulutang. May mga kandidato nga ba na mas iniisip ang pansariling interes kesa kapakanan ng taong bayan? Yes, marami niyan at yan mismo ang uungkatin natin ngayon ng ating guest. Lumalabas na rin ang pinakabagong senatorial survey ng WR numero. At kahit may mga batikos at intriga, nananatiling mataas ang tiwala ng publiko sa mga kandidato ng administrasyon. Makakasama natin ngayon ang CEO ng WR numero, si Professor Cleve Arguelles. Magandang gabi, Prof. Maganda. Welcome ulit sa Arangkada Balita. Yeah, Professor Cleve, yun sa tumatakbo sa eleksyon. Totoo ba yung yung kanina nag-survey kami doon sa mga na may sinasabi na nandun lang daw tumatakbo para proteksyonan yung kanilang interest. May mga ganong kandidato ba? Or yung mga negosyo nila pinoproteksyonan? I think hindi ko masisisi yung ating mga kababayan kung lumalabas sa pagtingin nila na may mga ilang kandidato na tumatakbo para protektahan yung interest nila. Kasi bukod sa iba na ginagawang family business yung ating mga posisyon sa pamahalaan, may iba din na nagpapatakbo yung kanilang pamilya ng malalaking mga kumpanya and recipe yan sa tinatawag nating halimbawa conflict of interest, diba? Because ikaw nag-exercise ka ng government power kung ikaw ay mahalal at hindi naman siguro malayo sa imagination na maaaring magamit mo yun para to the advantage, para makinabang din iyong kumpanya. Okay, at sa kabilang banda naman po, Erwin Tulfo, Bongo, consistent po sa top. Ano po ang basa nyo rito at ano ba talaga ang hatak nilang dalawa? Itong dalawa kasi naglalaban. The other day, nauhusan na ni Bongo sa ibang survey. Itong si Erwin Tulfo at ngayon naman sa inyo lumalabas mas mataas ang chance ni Erwin Tulfo compared to Bongo. Yes, si Representative Erwin Tulfo ay nananatiling nangunguna sa survey ng WR numero. Ito yung pinaka-latest naming survey, April 23 to 30, huling linggo ng Abril. At tingin ko,
sila yung statistical tie pa din, no, ni re-election ni Senator Bongo. And tingin ko hindi naman na nakakagulat yung kanyang pangunguna dahil nga simula nang isinagawa namin yung survey, medyo consistent, no, na number one doon sa aming mga survey si Erwin Tulfo. Isa sa mga pangunahing dahilan, tingin ko ay may malinaw na istorya o narrative yung pagiging Tulfo para sa ating mga kababayan. No? Yan ay ina-associate nila na aksyon, di ba? Gagawa ng solusyon, lalo na sa mga problema ng hustisya o kakulangan ng ngipin sa batas. No? Kaya mukhang niyayakap siya ng ating mga kababayan dahil sa ganong rason. Professor, ganito, yung sa survey nyo, mostly talaga yung sa administration candidates, ano to, based on dun sa support na nakuha mula sa Marcos Romualdez or basically ito talaga yung mga personalities na nakikita nila dun sa listahan po? Yeah. I think parehas na bagay. Una, no, dahil yung mga kandidato sa alyansa ni Pangulong Bongbong Marcos, no, ay ito yung may mga kandidato din na may mga malalaking pangalan, nasubok na din sa politika, no, they have served in the Senate before, no, kaya talagang merong advantage. And traditionally talaga, 8 to 9 administration candidates yung medyo pumapasok pagka titignan mo yung mga nakaraan na midterm elections, no? So sinasabi natin yung midterm elections din, no, kinukonsider natin yan na referendum, 'di ba, sa nakaupo sa Malacanang. And kung ito yung batayan, mukhang nakikita natin ay it's set to send a message, no, na mukhang suportado ng mga kababayan natin yung mga inendorso ng Pangulo. And yet may dalawang nasa top 5 na pro Duterte. Alam po nating lahat, Bongo, Bato, De La Rosa. What explains this na silang dalawa lang tapos yung the rest na inendorso ng mga Duterte ay nasa laylayan na po? Yes, no. Makita natin na yung mga likely na mananalo, no, merong mga galing sa opposition o iba pang mga political camps kagaya ni Bongo at ni Bato De La Rosa, no. Siyempre may advantage sila kumpara doon sa other na mga Duterte endorsed candidates, primarily because sila ay mga re-electionists, no. So medyo may advantage sila doon. Ikalawa, talagang sila yung pinaka nakinabang or clear beneficiary nung pagiging laman ng balita ng mga Duterte nitong mga nakaraang linggo at buwan, no? Kasi kung babalikan natin yung survey ng WR numero, actually makikita natin na may mga pagkakataon, halimbawa na si Bato De La Rosa, siya ay nasa mas mababang part na, no, lower tier na, 8, 10, no? Pero nakabalik siya sa medyo mas safe na spot nitong mga nakaraang linggo kung saan talagang mas mainit yung usapin tungkol sa pamilya Duterte. Professor, yun nga, napansin natin yung si Camille Villar, tsaka di ba in-endorse sila ni VP? Sara. Oo, can we put in consideration na rin dito sa survey? Kumbaga, nakabuti ba sa kanya or tsaka yung kay Senator Amy Marcos, makakabuti ba, makakahabol pa kaya with the endorsement of VP Sara? So actually, makita natin dito na kasi yung nakaraang survey namin, unang linggo ng Abril. Tapos ito naman ay huling linggo ng Abril. At yung isa sa pinakamalaking development sa pagitan ng survey period na yun ay yung endorsement ng ikalawang Pangulo kay Camille Villar at kay Amy Marcos. Makita natin na mukhang sa survey namin, no, tumaas ng bahagya si Camille Villar, pati na rin si Amy Marcos. So medyo may slight na improvement. So I think objectively we can see na may kakaunting effect yung endorsement ni VP Sara, pero mukhang hindi enough para baguhin yung buong race, no? Kasi kung if an endorsement ay talagang makapangyarihan, powerful, makita natin dapat halos mabago nila yung ranking, no? Pero nananatili, halimbawa, Camille Villar and then towards the lower rank pa si Amy Marcos, wala pa rin sila sa safe spot eh. Ito ay mga delikado pa din na mga posisyon. So mukhang hindi enough yung endorsement to put them in a safer rank. Kumusta naman po yung numbers ng ating ibang mga kandidato tulad din ng Kiko Pangilinan at ni Bam Aquino? May chance pa ba sila na mapunta pa sa Magic 12? Yes, actually very consistent, no. Former Senator Bam Aquino is at rank 12 at ito na din yung rank niya doon sa mga nagdaang survey namin. And if you look at other survey firms, no, mukhang medyo consistent si
Bam Aquino na nasa rank 12, no? At si Senator Kiko Pangilinan naman no ay nasa rank 15. Ito sa pinaka-latest naming survey. Kung ang tanong ay may chance pa ba sila makapasok sa Magic 12, statistically speaking, meron. Kaya napakahalaga ng mga natitirang araw bago mag-Mayo 12 dahil dyan ang magiging usapin na ay lalo na pag natapos ang kampanya, ikaw ba ay masasama sa sample ballot ng ating mga mayor at gobernador sa mga probinsya. At nakikita ko sa laman ng balita, halimbawa, si Bam Aquino, mukhang siya ay nakakakuha ng iba't yung kaliwat ka ng endorsement mula sa mga local government officials. So they might make it. And sir, may nakikita ba tayong malaking movements? Kasi alam naman natin na any day from now, lalabas na yung from INC, di ba? Lalabas yung endorsement. Are we seeing baka may dark horse kayo nakikita? Or may malaking paggalaw? Or medyo safe po yung iba dyan? Yeah. Actually, yung endorsement ng isang religious bloc, no? Halimbawa, Iglesia ni Cristo, para sa mga political observer, na-estimate natin yan na halos mga hanggang 2 milyong boto din yan. No? At kung makikita nyo sa ating resulta, ang pinag-uusapan natin dito ay medyo mga 1 percentage points o kaya naman ay even less na 1 percentage point. So, yung ganong klaseng boto, it might change the ranking and it might change kung sino yung papasok sa Magic 12. In fact, yung safe dito, maybe the first 4 names lang. And then the rest, no, maaari pa yan kasi malaking boto pa din yung pinag-iusapan kung may ink endorsement. Kaya I think hanggang sa mga huling araw ay I think nililigawan pa din na ating mga kandidato yung mga religious bloc. Talaga, 1 to 4 lang talaga yung sure. And then from 5 to could just change radically, no? Medyo dikit-dikit pa din Dikit-dikit kasi hindi natin alam. Oo. Okay, at sa gitna po ng lahat ng ito, Professor, ano po ang inyong opinyon? Kanino napupunta ang simpatya ng publiko? Sa administrasyon o sa oposisyon? Bilang yung midterm elections ay referendum, no, sa nakaupo sa Malacanang, no, makita natin na may upper hand yung administration, no. 8 to 9 na kandidato mula sa mga inendorso ng Pangulo ang maaaring makapasok sa bagong Senado, no. So mukhang lamang, no, sa ngayon, no, yung mga administration na candidates compared doon sa mga opposition candidates. Okay, naku, maraming salamat po Professor Clive Arguelles sa pagpasyal dito sa Arangkada Balita and of course sa malinaw po na pagpapaliwanag po dito sa latest survey nyo. Marami pong salamat. Thank you, Prof. Bata na naman ang nasawi matapos Isang bata na naman ang nasawi matapos atakihin ng buhaya sa Indonesia. Sinakmal at tinangay ng hayop ang 10 taong gulang na lalaki habang naliligo sa ilog. Agad namang hinanap ng mga otoridad ang paslit pero nauna nang natagpuan ng buhaya kaya hinuli na nila ito. Kinabukasan pa nakitang palutang-lutang ang bangkay ng biktima sa ilog. Ayon sa mga eksperto, lumalapit sa residential area ang mga buhaya dahil nawawalan na sila ng pagkain dahil sa overfishing. Arangkada muna tayo sa sports. Kaliwat kanan ang upset sa NBA playoffs. Sa volleyball, kasado na ang UAAP Women's Volleyball Finals. At Alex Ayala patuloy ang pag-akyat sa World Tennis Association rankings. Tinalo ng New York Knicks ang defending NBA champions Boston Celtics kanina sa second round ng playoffs. Lamang pa ang Celtics ng 16 sa halftime pero unti-unting humabol ang Knicks sa second half at umabot pa ng overtime. Sa extra period, pinangunahan ni Jalen Brunson ang opensa ng Knicks at nanaig sila sa score na 108-105. Kapwa gumawa ng 29 puntos sina Brunson at OG Anunoby. Para sa New York, sa ikalawang laro, wagi ang Denver Nuggets kontra sa top seed na Oklahoma City Thunder sa score na 121-119. Sa UAAP Women's Volleyball, kasado na ang rematch para sa Season 87 UAAP Women's Volleyball Finals. Magtatapat ang defending champions NU Lady Bulldogs at De La Salle Lady Spikers. Tinalo ng NU sa Final Four ang Lady Tamaraws, habang wagi naman ang Lady Archers kontra UST Lady Tigresses. Huling nagtapat ang dalawa noong Season 85 kung saan nanaig ang De La Salle.
At sa tennis naman, patuloy ang pag-angat ng Pinay tennis phenom na si Alex Ayala. Lalaban si Alex sa Italian Open kung saan makakatapat niya sa first round ang world number 27 na si Marta Kostyuk ng Ukraine. Posible din makatapat ni Ayala ang world number 2 na si Iga Swiatek at world number 1 na si Arina Sabalenka. Queens in one frame. Yan ang tagline sa bagong issue ng isang beauty magazine featuring two iconic women sa Philippine showbiz. From young stars, maituturing nga fearless women ng kanilang henerasyon, sina Catherine Bernardo at Nadine Lustre. Sa interview na kasabay ng photoshoot, parehong nagpaabot ng kanilang admiration ang dalawang aktres. Say ni Nadine, inspiring para sa maraming kababaihan ang ipinapakitang quiet strength ni Kath in owning her space. Sabi naman ni Kath, true power ang ipinapakita ni Nadine na pagiging totoo nito sa kanyang sarili. At iyan ang mga showbiz chika, mga kaarangkada ngayong Martes. Ako po si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila. Balik sa inyo, Jeka Niña! Ano partner ng bata pa yung dalawa na yan? Nalilito ako, honestly nalilito Kay ako sa Nadine, dalawa. tsaka Oh, si Nadine, kay Catherine. di ba sabay sila na, Oo. kasi may feature sila, yung maliit yung muka, morena, so medyo nalilito ako. Congrats sa cover nila. Uso ngayon yung mga dalawa, di ba? Una si Bretman Rock, siya kasi Hart. Ngayon si Nadine, siya kasi Catherine. Sino kayong susunod, no? Kaya nga, pero tama ka nun, pinagsama nila, kasi katulad ni may ibang magazines sa pinag-iwalay, like kunyari may banda, or yung isa, aktor naman yun nasa cover. Yes, iba-iba. So ikaw, bibili ka na ba ng dalawang copy? Pares lang naman, cover lang yun. Tingin ko yung susunod na yung Miss Philippines na natin. Siya ang diba? susunod si Atisa, ang kanyang next cover na abangan. At yan ang mga balitang umarangkada. Ngayong araw ako si Nina Corpus. At ako si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.